Isang estudyanteng nangangarap na maging guro sa kabila ng hikahos na buhay. Yan ang tema ng Teacher, ang bagong docudrama TV series na inyong mapapanood sa GMA News TV simula August 11. At ngayong umaga, makakasama natin ang bida sa Teacher, ang premyadong Kapuso Star na si Lovie po. Magandang umaga, Lovie. Good morning, Lovie. Good morning po sa inyo. Okay, Lovie, alam naman ng lahat na ikaw ay isang award-winning actress. Nagpunta ka na sa ibang mga film fest sa abroad. Gaano kaiba itong ginagampanan mo ngayon na docudrama series na Teacher kumpara dun sa mga previous na mga projects mo? Lagi ko nga sinasabi na ito na yung pinakamahirap na role na ginampanan ko. Siguro dahil naiiba siya sa lahat, hindi lang siya yung normal na drama na ginagawa ko most of the time. But this one kasi, yung Teacher, talagang kailangan bigyan ko ng hustisya dahil para to sa mga guro natin dito. And nakaka-pressure siya at the same time dahil nga kailangan ko rin aralin yung mga bagay na tinuturo ko. Kasi mas ayoko kasi na i-memorize ko lang yung lines. Gusto ko makapag-adlib talaga ako. So, inaaral ko talaga kung ano yung mga tinuturo. So, parang talagang in-internalize mo yung pagiging teacher, So, pagiging public school teacher. Yeah, so before that, buti lang yung director namin, si Dec Alvin Yapan, talagang tinuturuan niya ako. Binabalikan namin yung mga pinag-aaralan ko noon para lang maituro ko na maayos sa mga kasama ko. Meron ka bang iniisip ng mga teacher mo noon na parang bilang isang modelo or inspiration habang ginagampanan mo to? Sa totoo lang silang lahat, talaga iniisip ko. Mahal na mahal ko lahat ng mga naging teachers ko. Kaya nga ngayon, parang mas naramdaman ko, parang mas lalo akong nag-empathize sa lahat ng mga guro. Dahil noon, hinahangaan ko sila, alam ko, matalino sila, magaling. Pero ngayon, iba pala yung pakiramdam pag ikaw yung nandun at nagtuturo. Now, itong docudrama na Teacher, alam naman natin na ang dinedepict dito yung buhay ng mga public school teachers, yung mga nandun sa malalayong bundok na talagang nagsasakripisyo. Nagbago ba yung pananaw mo sa mga guro or lalong tumibay yung paghanga mo sa kanila after doing this project? Nagbago talaga yung pananaw ko. The truth is, marami naman tayo sa ating sa mga estudyante. Talagang parang we're taking it for granted, yung pag-aaral natin, yung edukasyon natin. Pero marami kasi yung mga tao na nahihirapan, wala silang pera pang tuition at lahat-lahat, pero kumakayod pa rin, gusto pa rin mag-aral. So yun yung character ko dito, si Michelle. Doon ko na-realize na dapat marami sa atin na swerteng tao na gustong na hindi nag-aaral na mabuti. Kailangan bigyan pansin. So this time, dahil gusto ko maging teacher, doon ko nakita na marami pang ways para makapagtapos ng pag-aaral kahit nahihirapan ka sa buhay. Ano yung basic conflict dito sa drama na to? Without being a spoiler, no? Basic conflict is, yun nga, naghihirap ka sa buhay. Siguro maghahanap ka ng paraan para maabot yung mga pangarap mo. Huwag natin gawing hindrance yung hirap sa buhay. So parang ito yung pangarap na edukasyon ng marami na a lot of us in Manila take for granted. Take for granted, yes. Pero maraming mga tao sa probinsya na gusto talagang makapagtapos at gusto maging teacher din. At ikaw mismo, ano yung natutunan mo personally? Kasi hindi ka naman teacher, di ba? Pero ano yung naging ambag nito sa iyong pagkatao pagkatapos mo gawin itong pelikulang ito? I mean, docudrama series na ito. Nang mahirap talaga maging isang teacher. Doon ko nakita, naramdaman na parang nandun ako sa harapan ng maraming mga kabataan, mga bata, tapos nagtuturo ako. Hindi pala siya biro, kasi isa ako sa mga estudyante na minsan magulo sa eskwelahan. So, pasaway. So ngayon, parang, sana hindi na lang pala ako naging... Ilan taon na mga estudyante mo rito sa mga bata, most of them were kids. Pero eventually, tatanda rin ako at magiging talagang teacher na talaga. Kasi nagtuturo ako sa San Simeon Parang gumawa lang akong tutorial. Tapos yung location nitong teacher, itong sinushoot ninyo, balita ko nasa isang malayong lugar na medyo remote din. Yes. Ano yung mga hardships na pinagdaanan mo bilang isang artista? Nagtitaping kami sa Antipolo, Buso-Buso. Mahirap dahil walang signal, first of all. And then, wala kaming portalet, wala kaming air content. Wala kayong portalet? So, saan kayo nag-CR? Malayo. Akala ko sa tabi-tabi. Pwede rin kanya-kanyang spot ngayon. And maputik, maulan. So, talagang mahirap. So, bundok talaga to. So, mahirap talaga yung location. At lahat kami talagang
nagsama-sama dito. Pero alam ko naman it's all worth it. And yung pag-shoot din ng teleserye is parang pelikula. So, hindi siya biro, mabusisi talaga. Pero bakit mo tinanggap itong proyektong ito? Alam naman namin na marami ka na namang big projects pa. Tapos ito talagang paakyatin ka ng bundok. You know, it's an honor for me to be given the chance to work with GMA News TV. Especially after Bayan Ko, I heard a lot of good reviews. So parang it's nice for me. I'm so happy to be part of this. Especially na isa tong docu-drama. Sino-sino pa mga kasama mo rito, na mga artista? Kasama ko dito si Mara Lopez, Miss Agot Isidro, Miss Irma Adlawan, and Mr. Arnel Ignacio. Yan, marami kami dito. So, marami kayong katutuan ng mga characters at kaiinisan din at the same time. Mas fulfilling ba para sa isang artista? Kasi usually, iniisip ng mga tao kapag artista, ang goal mo ay either manalo ng award or maging sikat, di ba? Or kumita ng malaki. Pero ano yung fulfillment na nakuha mo doing this TV series? Eventually, pag pinalabas na to, for sure, ang fulfillment na makukuha ko is that I get to touch people's lives in a different manner. Especially, hindi lang siya yung normal nga na drama na ginagawa ko noon. It's about something that we'll end up realizing a lot of things with this. At saka totoo itong nangyayari. Totoo itong nangyayari. So, parang maraming makaka-relate talaga. At maraming makakaintindi ng mga pinagdadaanan ng mga teachers. Kasi hindi siya madali. Meron dyan, kailangan may puso ka talaga para maging isang teacher. Hindi ka lang dahil matalino ka. Kundi dahil mahal mo yung ginagawa mo talaga. Sana pagkatapos nga nito, mas magkaroon ng pagpapahalaga yung mga tao. Hindi lang yung mga students, pero pati yung gobyerno. Yes, that's true. Sa mga teacher. Oo, sa edukasyon. Siyempre, lalabas din dito yung mga problema ng mga eskwelahan, di ba? Yes, marami yan. Itatakal din yun. Makikita, may mga corruption na nagaganap sa iba't ibang eskwelahan. So, malalabas din yun na kailangan bigyan pansin. Parang sa bayan ko rin, no? Lumabas Yes. din yung mga baho ng mga... Pero speaking of which, may cameo daw yung mayor doon sa bayan ko? Oh, yes, si Mayor. Papasok din siya. Tingnan natin kung paano, ano mangyayari kay Mayor. Alright. Lovie, anyayahan mo ang lahat na manood nitong docudrama series mo na Teacher. Yes po, inaanyayahan ko po ang lahat na manood ng Teacher. Primer this Sunday, August 4, 7:15 p.m. At Teacher series sa August 11 na po yan, 7:15 p.m. sa GMA News TV, Channel 11. So may primer, meaning mga behind the scenes? Behind the scenes, yes. Gusto ko makita ninyo. That's this Sunday Sunday na po. night. Kasi drama rin yun dahil matindi rin yung pinagdaanan ninyo. Makikita niyo yung pinagdaanan namin lahat dito. Okay, maraming salamat. Lovie po, ang Maraming bida sa inaabangan docudrama series na Teacher sa GMA News TV. Thank you.